Do not Kasi worry much. kung wala kang inaalala, magiging pabaya ka. Amen? Yes, worry, but only for today. Do not worry much. Do not worry about tomorrow. Di pa naman dumarating eh. Yung bukas, nasa kamay pa yan ng Diyos. Amen? God owns our tomorrow. Saktong responsibilidad lang. Pero sana naman, huwag mong pasanin ang buong mundo. Saktong plano lang para sa bukas. Pero huwag ka naman magiging alipin ng bukas. Tamang stress lang. Kailangan mo pa rin ang stress para bumuti ka. You need stress to grow. Tandaan niyo po yan. Tamang pag-aalala lang. Tamang pagod lang. Di ko alam kung naranasan nyo na yung, di ba? Katapos-tapos mong magtrabaho, pagka-uwi mo, handa na ang pagkain. Ang sarap kayang kumain pag gano'n. Di po ba? Kailangan din natin ng problema. Huwag lang sobra-sobra. Amen? Dahil ang sobrang pag-aalala po, parang nakaupo ka sa rocking chair. Pagod na pagod kang gumagalaw, pero wala ka naman pinupuntahan. At alam niyo po, ang pag-aalala, hindi lang niya sinisira yung isip natin eh. Sinisira din niya ang ating mga katawan, ang ating mga kalusugan. Hindi niyo ba napansin? Kapag sobra kang worry, sobra kang nag-aalala, ano yung iyong nararanasan, nararamdaman? Umiikli ang pasensya mo. Palagi kang nakasimangot. Mabilis kang magalit. Nahihirapan kang matulog. Bumababa yung resistensya mo. At unti-unti, nawawala yung iyong tuwa. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Ano yung itsura? Masaya ba? Kung hindi, baka nag-aalala na yan. Sabihan nyo nga po, don't worry much. Don't worry much. Because worrying is carrying tomorrow's load with today's strength. Yung lakas mo para ngayon. Huwag mong yan ibibigay dun sa wala pa. Hindi po nakakapagtaka bakit ang dami sa atin pagod na pagod. Kasi kapag nag-aalala ka, parang nauuna yung karwahe bago sa kabayo. Kapag nag-aalala ka, parang nauuna kang umiinom ng gamot na wala ka pa namang sakit. Kapag nag-aalala ka, parang nauuna kang umani, wala ka pa naman tinanim. At kapag nag-aalala ka, nauuna kang umiiyak kahit wala ka pa namang problema. Pero bakit po ba tayo nag-aalala? Ito ay dahil mahirap tayong magtiwala sa Diyos. Amen? Minsan, mas malaki pang tingin natin sa ating mga problema kaysa sa pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Kaya nga, pinapaalala sa atin ng Panginoong Jesucristo, tingnan niyo yung mga ibon sa himpapawid. Hindi nagtatanim ang mga ibon, hindi sila nag-aani, wala silang bodega, pero pinapakain sila palagi ng Diyos. Kung nga ang mga ibon, hindi sila pinapabayaan ng Panginoon, ikaw pa kaya na anak niya? Ikaw pa kaya na nilikha sa wangis at sa larawan ng Diyos? Kung mahalaga sa Diyos ang mga maya, mas mahalaga ka kaysa sa kanila, my dear friends. Every day, we have two choices. You can either be a warrior or you can be a warrior. Maaari kang maging isang matapang na mandirigma o pwede mong piliin maging alipin ka ng takot. Ang warrior, palaging nagtitiwala sa Diyos. Ang warrior, palaging nagtitiwala sa kanyang takot. Ang warrior, palagi niyang sinasabing, malaki man ang problema ko, mas malaki naman ang Diyos ko. Pero ang warrior, maligtad, masabi niya, malaki ang Diyos. Pero mas malaki, mas matindi ang problema mo. Kaya mag-ingat po tayo. Kasi marami po mga kasalanan nagsisimula sa takot. Tingnan niyo po, di ko alam kung napansin niyo. Bakit may mga tao sakim sa pera? Takot silang mawalan. Bakit mayroong mga tao nandaraya? Takot po sila na mabigo. Bakit mayroong mga tao napakayabang? Kasi takot po sila na hindi mapansin. Bakit may mga tao nagnanakaw pa? Takot silang maghirap. Bakit may mga tao na umiinom, nagbibisyo? Kasi takot silang makaranas ng hirap, ng hapdi sa kanilang pangangatawan. Maraming beses, ang ugat ng kasalanan ay hindi po kasamaan.
Takot, isang ugat yan ng ating mga kasalanan. Kapag hindi mo pinagkakatiwalaan ng Diyos, hahanap ka ng ibang paraan. Madalas, mali ang paraan na ating pinipili. Di po ba? Kaya nga, magandang tanungin natin ang ating mga sarili ngayon. Ano ba talagang aking kinakabahala? Bakit hirap na hirap akong magtiwala sa Diyos? May naitutulong ba sa akin ang sobrang pag-aalala? Ilang gabi ka nang hindi nakakatulog dahil sa iyong pag-aalala. Ilang taon ka na hindi masaya dahil sa iyong takot. Mga kapatid, tandaan po natin yung napakagandang turo ni Padre Pio. Ano yung paalaala ni Saint Padre Pio sa atin? Pray, hope, do not worry. Ang makakatulong sa iyo para hindi ka mag-alala, yung pagdarasal at pag-asa. Amen? Dahil wala pong tao ang humahaba ang buhay niya dahil sa pag-aalala. Pero ang pagtitiwala sa Diyos, yan ang nagbibigay ng kapayapaan at mahabang buhay. Basahin niyo man po ang Biblia. Yung mga nagtitiwala sa Diyos, mga nagmamahal sa Kanya, ang haba ng buhay. Abraham, Isaac, Jacob, tigpa 500 years, 1,000 years, 200 years ang kanilang buhay kasi hindi sila nag-alala. Pinaubaya nila lahat sa Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, kapag faithful ka, magiging peaceful ka. Kapag nagtitiwala ka, magkakaroon ka ng katahimikan. Kapag hawak mo ang kamay ng Diyos, hindi mo kailangan hawakan ang lahat ng problema ng mundo. Kaya ngayong araw, ibigay mo lang sa Diyos ang iyong mga takot at pangamba. Ibigay mo sa Diyos ang iyong bukas at matuto kang mabuhay sa biyaya ng kasalukuyan. Dahil maiksi lang po ang buhay, pero gugulin natin ang ating buhay sa pananampalataya. Dahil maiksi lang po ang buhay. Dahil iiksi lang ang iyong buhay kung gugulin mo sa pag-aalala. Mas mabuti, gugulin mong iyong buhay sa pagmamahal, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos. Kaya palagi po nating sabihin, lagi nating ipaalala sa atin, do not worry, be happy, and trust the Almighty. Amen.